Ako nga pala si Rodrigo Montemayor. So, 50 years old. So, 50 na. Tagal-tagal na rin yung pagsasaka natin. Almost magmula nung pagkabata natin. Ako, Edgardo, I'm 62 years old na. Pedrito De Lasso, 68 years old. Maybe sa mga lagay na natin mga 20 years sa pagsasaka. Yung mo yung bilib, yan yung mga kulang. Malunag mo sa 25 years, ay 55 years. Pangalan, Crisanto Carlos Cortez. Kung ilang years from the start, binata pa ako. Na, yung kuko, patay na. Yung isa po yan, tapos na din yung pali. Hindi na lang pag yung menu yung palutan nila. O yung mamayat. Yung menu utang keke. Tangan pamayat ni kanike. Palutang nila. Sa bahagi ng pagsaka, sabi nga natin, ng magsasaka, parang sugal. Minsan panalo, minsan talo. Minsan okay lang, tabla lang. Kaya nagpapatuloy kami, siyempre, para sa araw-araw ng pagkain, may mapapakain sa pamilya. Wala na po tayong kakainin kung wala na pong magsasaka. Ayon sa Senate Press Release March 25, 2019, patuloy na bumababa ang bilang ng mga kabataang gustong magsaka at mag-enroll sa kursong agrikultura. Mas pinipili nila ang mga industriya tulad ng BPO o Business Process Outsourcing, construction, manufacturing, retail, electronics, at transport and logistics na nagbibigay ng mas mataas na sahod at benepisyo. Mula 2016 hanggang 2021, bumaba ng 34.6% ang bilang ng mga nag-enroll sa mga kursong agrikultura na nagdudulot ng pangamba sa hinaharap ng seguridad sa pagkain at kakulangan ng mga profesional sa agrikultura. Ang sektor ng agrikultura ay nakakaranas ng pagbaba ng produksyon dahil walang bagong henerasyon ng magsasaka. Kung walang magsasaka, wala ng mga tanim at wala ng pagkain sa hapagkainan. Ayon sa isang ulat mula sa Food and Agriculture Organization o FAO, halos 19.9% ng mga Pilipino ay nakakaranas ng gutom dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain na pinalalala pa ng pagbaba ng produksyon mula sa sektor ng agrikultura. Ang bagong henerasyon ng mga magsasaka ay kailangang magkaroon ng tamang edukasyon at kagamitan upang maging matagumpay. Sa tulong ng teknolohiya at pagsasanay mula sa CDA, natutulungan ang mga magsasaka na maging handa sa mga bagong hamon ng agrikultura. Ang Rise Up Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative ay nagpapakita ng bagong pag-asa para sa mga magsasaka sa tulong ng makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng CCNPH ecosystem, itinayo ang BizC AgriSystem dahil dito tinuturuan silang mas epesyente ang pagtatanim at pamamahala ng kanilang sakahan. Kasama rin sa sistema ang Bagsakan PH, kung saan ang mga ani ay naibibenta sa tamang presyo at may mga serbisyong tulad ng Bagsakan Delivery at Bagsakan Transfer para sa mabilisang hatid ng produkto. At ang Pabili Online Store ay tumutulong din sa pagpapalawak ng merkado ng mga produkto sa mas maraming mamimili. Sa tulong ng mga komunidad ng kooperatiba at sa pagtataguyod ng CDA, muling babangon ang kooperatiba na nag-aalok ng mas mahusay na paraan ng pagsasaka sa mga kasapi nito. Tayo na at suportahan ang CCNPH ecosystem. Ang BizC AgriSystem, ang BB88 Advertising and Digital Solutions Incorporation, at mga pribadong sektor at mga NGO na tumutulong sa amin ma-fulfill itong proyekto na pinamagatang Cooperation Network of the Philippines, na nangangarap po kami na gamitin ito ng kooperatiba para maisulong ang progresibong palatuntunan para ang kooperatiba ay umangat. Marami po kami programang inaalay po sa CDA at kasama po ang RIPAC, ang Rise Up Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative. Ito po yung mother cooperative namin na alam namin sa tulong po ng CDA, lahat po ng pangarap ng aming kooperatiba mangyayari po. Isa po kami sa mga nangangarap
na mabago ang agrikultura. Maraming salamat po. Kailangan ng Pilipinas ang mga magsasaka, hindi lamang bilang tagapagbigay ng pagkain, kundi bilang tagapagdala ng pag-asa para sa mas masaganang kinabukasan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagyakap ng makabagong teknolohiya, mas nagiging produktibo at mas episyente ang mga proseso sa pagsasaka. Sa modernisasyon, may bagong pag-asa